Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siega Doheleng Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idira Ecleo Sr., King of all kings, Master Robin Bray Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo I. Pizza 3 po ngayon, buwan ng Hulyo 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po sa inyo ang pagsasalaysay patungkol sa Alpha at saka Omega. Nasa Alpha pa po tayo mga kapatid, kung saan natapos na po na isinalaysay ko sa inyo ang patungkol sa unang paghuhukom na ipinaratang ng Diyos dito sa buong mundo. Na ang unang paghuhukom na yun mula noon sa kapanahunan ni Adan, Iba at Cain hanggang sa kapanahunan ni Lot. Ayun po ang unang henerasyon na hinuhukuman ng Diyos ang mga tao dahil sa hindi na nila pagtingin at pagpaniniwala na may Diyos na lumalang ng lahat ng tao dito sa mundo. Nasabi ko na po sa inyo na ang unang paghuhukom ay sa pamagitan ng apoy na ipinataw ng Diyos dito sa buong mundo, kung saan nasunog ang lahat ng mga masasamang elemento, lahat ng mga masasamang hayop, lahat ng mga masasamang tao dito sa buong mundo ay natunaw at nasunog. Kahit nga ang asawa ni Lot na siyang isa sa mga nakaligtas ay napahamak pa rin kahit asawa pa siya ni Lot noong kapanahunan na iyon. 3 lamang katao ang nakaligtas mga kapatid sa unang paghuhukom na ginawa ng Diyos sa ating mundo. At yun lamang si Lot at ang 2 niyang anak na mga babae. Nang matapos ang paghuhukom na yun, ay si Lot na naman at ang kanyang mga anak na babae nga 2 ang simula ng henerasyon ng tao. Diyan naman nag-umpisa ang henerasyon ng mga tao mga kapatid sa panahon naman ni Lot. At bilyon-bilyon na naman kataon ang lumipas bago ito dumami doon na naman sa kanluran. At lumaganap ito mula sa kanluran hanggang dito sa silangan. Nang dumami naman ang mga tao at umabot na naman ito ng bilyonis kapiraso, ay nabago na ang anyo ng tao at nabago na rin ang haba ng tao at hindi na mga higanti ang tao. Unti-unti po yung nabago. Sa billion years na lumipas ay unti-unti ring nagbago ang height ng tao hanggang umabot na lang ito ng 11 hanggang sa 20 feet ang haba ng tao. Mas matangkad pa rin ang tao noong kapanahon na yun mga kapatid kaysa sa ngayon. Dahil nasa 11 feet hanggang 20 feet pa rin ang haba ng tao noon. Nang dumating na dumami na ang mga tao, ay ganun pa rin ang nangyayari. Wala pa rin sa kanilang isipan at wala pa rin sa kanilang mga puso at damdamin na mayroon talagang Diyos na lumalang ng tao dito sa mundo. Kaya nang nakita ng Diyos na iba na talaga ang takbo, ang mga ginagawa ng tao at hindi na maganda sa kaniyang paningin. Kaya isa na namang tao ang kaniyang inutusan. Ang pangalan naman niya ay si Noah. Si Noah po mga kapatid ay isa rin sa koneksyon na anak din ni Cain noong unang kapanahunan. Kaya mga kapatid, nung inatasan naman si Noah sa paggawa ng arka para sa sakyan ng mga tao para sa kanilang kaligtasan, dahil sinabi na naman ng Diyos sa kanya na darating na naman ang kanyang paghuhukom at huhugasan niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Na tubig po ang aapaw sa buong kalupaan dito sa buong mundo at malulunod po ang lahat ng mga tao na hindi maniniwala kay Noah dahil hindi sila makakasakay sa arka at ang arka lang na yun ang siyang kaligtasan ng tao. Noong namang kapanahonan na yun, nang isinalaysay, ipinahayag ni Noah sa buong mundo dahil ang mundo nung kapanahonan rin na yun ni Noah ay 2 pa rin na isla. 2 isla pa rin ang mundo noon. Kaya nang ipinahayag ni Noah sa buong mundo ang patungkol
sa paparating na sakuna na ipahamak ng Diyos dito sa mundo, na gagawin ng Diyos ang paghuhukom dito sa buong mundo sa pamagitan ng tubig na aapaw sa buong mundo at malulunod ang lahat ng tao. At sinabi niya na siya ay napag-utusan ng Diyos na gumawa ng sasakyan, arka, para sa kanilang kaligtasan. Sa lahat ng mga tao na maniniwala sa Kanya ay maliligtas at makakasakay sa arka na iyon. Ipinahayag niya iyon doon sa lahat ng mga tao sa buong mundo, east, west, north, south. Ipinahayag niya iyon lahat upang ang mga tao ay maligtas sa darating na sakuna na ipahamak ng Diyos dito sa buong mundo, ang Kanyang pangalawang paghuhukom sa pamagitan ng tubig. Kaya noong isinalaysay ni Noah, sa simula pa talaga ay maraming tumulong sa kanya upang gawin ang arka. Dahil ang arka po na ipinagawa ng Diyos kay Noah, mga kapatid, ay hindi po biro o basta-basta ang arka. Dahil ito po ay kilometro po ang sukat. Hindi po yun basta arka na maliit lamang, kundi kilometro po ang sukat. Nasa 100 kilometro ang sukat ng arka na pinagawa ng Diyos kay Noah. 100 kilometro po, mga kapatid, ang sukat ng arka na pinapagawa ng Diyos doon kay Noah. Kaya hindi po madali ang paggawa ng arka na yun. Kaya sa simula pa ay ginawa at marami ang mga tao na tumulong kay Noah sa paggawa ng arka na yun. At dahil ang arka na yun ay pinapagawa ng Diyos doon din sa pinakamataas na bundok ng kanilang lugar. Kaya ang paggawa ng arka ay hindi madali dahil ang mga kahoy na ginagamit nito ay kailangan pang iakyat pataas doon sa bundok dahil doon iyon ginagawa sa malaking bundok, malaking patag sa dulo ng bundok, doon ipinapagawa ang arka dahil sabi nga darating ang malakas na tubig na lulunod sa buong mundo at ang sino mang maniniwala kay Noah ay makakaligtas dahil sila ay makakasakay sa arka na pinapagawa ng Diyos. Nung una nga ay maraming naniniwala kay Noah na tumulong sa paggawa ng arka. Nung kapanahonan ding iyon, mga kapatid, sa panahon ni Noah ay high-tech na rin po ang kalagayan ng mundo. Kaya nga yung mga tao ay hindi rin lahat tumutulong kay Noah dahil nagtataka sila kung bakit magpagawa pa si Noah ng arka para sa sakyan, para sa kaligtasan ng mga tao, samantalang mayroon namang mga bapur, mayroon ng mga barko, mayroon ng mga malalaking barko na may mga makina at nakalutang doon sa dagat. Kaya nagtataka yung mga tao kung bakit nagpagawa pa ng arka si Noah, samantalang kung patungkol sa paglaki ng tubig ang pag-usapan o paglaki ng dagat ang pag-usapan, ay mayroon namang mga higanti na barko na pwedeng sasakyan ng mga tao upang doon sila maliligtas. Ngunit sabi nga ni Noah, dahil iyon ay kautusan ng Diyos na kailangang gumawa ng arka na malaki, na higanting arka doon sa tuktok ng bundok, sa patag ng tuktok ng bundok. Kaya walang nagawa ang mga tao kundi sundin ang sabi ni Noah, nagagawin nila ang arka para sa kanilang kaligtasan. Ngunit nang matapos na ang gawin ang arka, mga kapatid, dahil 120 taon iyon na inano ng Diyos, na nagbigay ng Diyos ng palugit na kailangang matapos ang arka sa darating na 120 taon. Ngunit hindi pa nga umabot ng 120 taon ay natapos na ang arka na kanilang ginawa. At na ano na nga ito, nabulok na nga yung ibang mga bahagi doon sa arka. Kaya nung nabulok na ang ibang bahagi ng arka dahil hindi pa dumating ang sakuna, ang pagtubo ng tubig o ang pagdami ng tubig upang malunod ang mga tao, hindi pa nga iyon dumating. Kaya naghihikayat naman si Noah at humingi ng tulong sa mga tao na tulungan siya na ayusin na naman ang mga porsyon o mga parte ng arka na nabulok dahil upang hindi makapasok ang tubig. Ngunit doon na tumanggi ang mga tao na tumulong sa kanya, mga kapatid. Wala nang tumulong kay Noah na gawin o ayusin ang mga nabulok na bahagi ng arka.
Tumulong nga ang mga tao sa simula, mga kapatid. Ngunit, imbis na natapos na ang arka at ang pag-aayos na lamang sa mga nabulok na bahagi nito, ay hindi na tumulong ang mga tao, mga kapatid. Umayaw na sila sa pagtulong dahil sabi na nila na naloko na si Noah, naulol na si Noah, nabaliw na si Noah dahil kaganda-ganda raw ng panahon. Bakit pa darating ang sakuna, nalulubog o dadami ang tubig at lunurin ang lahat ng mga tao dito sa buong mundo? Gayong wala namang palang ganitong mangyayari. Kaya nagtiis si Noah, mga kapatid. Siya na lang at ang kanyang pamilya at asawa ng kanyang mga anak ang tumulong sa paggagawa ng arka na iyon. Sila na lamang magkapamilya at ang anak ni Noah ang siyang nag-repair, ang siyang nag-ayos sa mga sira-sira na bahagi ng arka, sa mga nabulok na bahagi ng arka, dahil nga wala ng taong tumulong sa kanya. Ang porma po ng arka, mga kapatid, ay hindi po ordinaryo. Ang porma po ng arka ay porma po ng isang agila o isang ibon po ang porma. Kumbaga, ganito ba ang porma ng arka? Ganito ang porma ng arka, mga kapatid. Ganito ang porma ng arka. Ganito ang porma po ng arka. Ganito po ang porma ng arka. Ang porma po ng arka ay pormang ibon po. Pormang agila na ibon. At dito po ang pintuan nito. Dito sa bandang puwitan ng ibon ay nandun ang pintuan. Dito sa bandang ito. Dito ang pintuan ng arka dito. Dito yung pintuan ng arka sa bandang puwitan ng ibon. Isang malaking arka po na pormang ibon or agila. Yun po ang porma ng arka na ipinapagawa ng Diyos kay Noah. Pormang ibon po. Kaya hindi po madali ang paggawa ng arka na yun dahil ganito po talaga ang porma ng arka na yun. Pormang ibon po ang arka na ipinagawa ng Diyos kay Noah. Kaya noong malapit nang dumating ang sakuna, ang malaking kalamidad na ipahamak ng Diyos dito sa mundo, ang lunurin ang lahat ng mga tao dito sa mundo. Nagtatanong na ang mga tao kung ano ba ang sinyalis na paparating na ang sakuna dito sa mundo. Kaya sinabi ni Noah na ang sinyalis na parating na ang kalamidad dito sa buong mundo ay magiging pula ang palo ng arka. Magiging pula po ang yung sungo, yung pinakaunang bahagi ng arka ay magiging pula. Kaya ang ginawa ng mga masamang tao, masamang loob ng mga tao, ay nagkatay sila ng mga kambing, nagkatay sila ng mga tupa, at ang dugo ng mga kinatay nilang kambing at tupa ay ipininta nila doon sa palo ng arka ni Noah. At sinabi nila kay Noah na, Noah, tingnan mo ang iyong arka, ito ay nagpipinta na ng pula. Kaya dali-dali si Noah at sinabi niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo na kailangang umakyat na kayo, sumakay na kayo doon sa arka, dahil hindi magtatagal, darating na ang sakuna na ating hinihintay. Sa pagkasaysay ni Noah ng kasabihang iyon, maraming mga tao, mga kapatid, ang nagsipagsakayan. Marami po talaga ang nagsipagsakayan doon sa arka ni Noah na ganito. Marami pong nagsipagsakayan sa arka ni Noah na ganito ang purmang agila. Kaya nang nagsipagsakayan naman sila, sinabi na naman ng mga taong nagpinta ng arka ng dugo na naluko na talaga si Noah dahil sila daw ang nagpinta ng arka at hindi ang Diyos ang nagpinta ng arka. Kaya yung mga tao na sumakay doon sa arka na yun ay kusa na ring bumababa. Kusa silang bumababa at nagsipag-alisan doon sa arka. Dahil nga sabi nila naluko si Noah sa kanyang kapwa-tao. Dahil hindi naman ang Diyos ang nagpinta sa palo ng arka ni Noah, kundi yung mga masasamang loob ng mga tao, yung mga bugoy, yung mga
tao na walang iniisip kundi ang kanilang pagiging pagkamasama. Kaya nang nagsipag-alisan na ang mga tao doon sa arka, bumaba sila sa arka ni Noah, ay sinabi ng Diyos doon kay arka na hahalilihan ito ng mga hayop, at ang mga hayop na mismo ang kusang magsipagpasukan doon sa loob ng arka ni Noah. Kaya hindi nagtagal, nung wala ng tao ang arka, ay dumating talaga ang mga hayop na nagsipaglabasan mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Lumabas po sila, bumaba at umakyat ng kusa doon sa arka na ginawa ni Noah. Dahil ang arka na yun ay napakalaki. Kilometro po ang pag-uusapan natin patungkol sa haba at laki ng arka na ginawa ni Noah na pormang agila. Ganito po ang porma. Agila o isang ibon, ang porma ng arka na ginawa ni Noah noon. Ito po ang kasaysayan na sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Dahil mula noon hanggang ngayon ay walang nakapagsabi sa inyo, walang nakapagsalaysay sa inyo na ang porma po ng arka na ginawa ni Noah ay pormang agila. Wala po talaga. Ako pa lang sa ngayon ang nagsasabi sa inyo na ganito ang porma ng arka. Pormang agila po ang arka na ginawa ni Noah noon. Ganito talaga ang porma noon. Pormang agila. Maniwala man kayo sa akin o hindi, basta yun po ang buong katotohanan. Pormang agila po ang arka na ginawa ni Noah noon. Isa po itong kaalaman na may tutulong ko sa inyo, na may sishare ko sa inyo kung ano ba talaga ang itsura ng arka noon. Ngayon alam nyo na ang itsura ng arka noon ay itsurang agila pala. Itsurang ibon ang arka na ginawa ni Noah noon. At ang angkla po ng arka na yun ay ginto po talaga. Ginto ang angkla ng ang angkla ng barko ni Noah, ng arka ni Noah ay ginto po. At ito po ay napakalaki. Napakalaking angkla po nito. Napakalaki. Nasa 50 metros ang laki nito ng angkla. Nasa 50 metros ang laki ng angkla ng barko ni Noah. Kaya malaki ang arka ni Noah. Ito'y pormang ibon. At nang nagsipagsakaya na silang lahat, ay bumaba ang asawa ni Noah dahil naiwan niya ang kanyang sandal na sapatos. Bumaba ang asawa ni Noah dahil naiwan niya ang kanyang sapatos na bulawan, na ginto. Naiwan niya doon sa kanilang bahay. Kaya bumaba ang asawa ni Noah at kinuha niya ang kanyang sapatos, kanyang sandal. Kaya nung bumaba na ang asawa ni Noah at sa pagbalik nito ay hindi na mabuksan ang pintuan dahil ang pintuan ng arka ni Noah ay kusang sinasara ng Diyos. Ang Diyos mismo ang nagsara nito upang walang tubig na makapasok sa loob ng arka. Ang Diyos mismo ang nagsara. At nang lumaon ay bumuhos ang malakas na ulan dahil po yun sa iyak na naramdaman, lungkot na naramdaman ng Diyos sa tao dahil sa hindi pagpapaniwala ng Diyos sa tao sa kanyang inutusan na si Noah. Wala pong naniwala kundi ang pamilya lamang ni Noah. Kaya ang mga nakaligtas nung kapanahunan ni Noah, nung kapanahunan ng paglaganap ng tubig dito sa buong mundo, paghuhukom, ang pangalawang paghuhukom ng Diyos dito sa buong mundo sa pamagitan ng tubig, ay 12 lamang katao ang naligtas. Si Noah at ang kanyang mga anak at ang asawa ng kanyang mga anak. 12 po silang lahat na naligtas sa panahon na yun, nung panahon ni Noah. Maniwala man kayo sa akin o hindi sa mga sinasabi ko, at least mayroon kayong natutunan, kunting natutunan na ang arka ni Noah noon ay pormang agila po, pormang ibon. Ganito po ang porma. Ganito ang porma ng arka ni Noah noon. Ibon po talaga ang porma noon, or isang agila na porma. Kaya mga kapatid, maniwala man kayo sa akin o hindi sa sinasalaysay kong ito sa inyo, at least na iparating ko sa inyo ang kunting kaalaman upang makatulong sa inyo kung papaano rin kayo maliligtas ngayong darating na paghuhukom ng ating Diyos, Divine Master Robin Ibira Ecleo Sr., King of all Kings, Master Ben Bora Ecleo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Ecleo I. Dahil sila po talaga ang makikita nyo sa paghuhukom na darating. Dahil
Dahil ilang taon na lang darating na po talaga ang paghuhukom. Kaya sinasalaysay ko na ito sa inyo kung paano mailigtas ang tao upang hindi nyo masisisi ang inyong mga Diyos na pinaniniwalaan. Dahil sabi ko nga, magkaiba tayo ng paniniwala. Magkaiba tayo ng paniniwala ng Diyos. Pero ang sinasalaysay ko ay nasabi ko na dahil ito nga ang aking role. Ang pagsasabi sa inyo patungkol sa Alpha at Omega, His Brosaram Guide to my Father's Kingdom. Come and follow me into the kingdom of my Father's, para malaman nyo kung paano nyo ililigtas ang inyong mga sarili. Kung paano maligtas ang isang tao sa darating na paghuhukom ng Diyos na gagawin naman ang pangatlong bisis na paghuhukom ng Diyos dito sa buong mundo. Kaya maniwala man kayo sa akin, hindi mag-subscribe man kayo sa YouTube channel ko or hindi, wala po akong pakialam dyan. Walang anuman po yun sa akin. Hindi ko po hangad na dadami ang aking subscribers. Hindi ko po hangad na dadami ang mga views sa YouTube channel kong ito. At least, naiparating ko sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo patungkol sa tunay na daan patungo sa kaligtasan. Dahil marami pa po akong videos na ipapalabas kung paano ba talaga maligtas ang buhay at kaluluwa ng isang tao sa darating na judgment day na gagawin ni Professor kong si Jesucristo. Dahil si Jesus Christ po ay ang aking tunay na professor. Siya po ang nagturo sa akin sa mga turo na galing at mula sa Diyos. Dahil ang Diyos ni Professor kong si Jesucristo at ang aking Diyos ay isa. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa aking Diyos, Divine Master Ben Idra Icleo Sr., King of all Kings, Master Ben Baray Icleo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Icleo I. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat mga kapatid na subscribe sa YouTube channel kong ito, at sa lahat ng mga nanonood ng mga videos kong ito, maraming salamat sa inyong panonood. At sabi ko nga, nasa inyo na kung mag-subscribe kayo or hindi. At least na iparating ko sa inyo kung paano nyo iligtas ang inyong mga sarili sa darating na paghuhukom ng ating Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga uli sa inyong lahat.